Bago ko umpisahan ang video na ito, may pakiusap lang ako. Huwag niyong gawing viral ang video na ito, baka makasuhan din ako. Kaya parang awan nyo na, huwag nyo nang ishare ito, baka umabot sa puon nila at makalaboso ako. Pero ganun pa man, tatapangan ko na lang dahil hindi ko na kaya. Baka isang araw bigla na lang akong tumumba at sumabog ng bigla. Pero in fairness, may pabulaklak naman ito sakaling ibuburol ako. Okay na yun, at least may pakonsuelo de bobo. Balita ko kasi nagsasampa ng kaso ang senador na ito. Nagbibitiw din ng death wish kapag ikaw ang kritiko. Lalo na kung small vloggers lang ang mga bumabanat dito. Akala ko si Iska ay balat sibuyas. Mas balat sibuyas pala ang idol nyo na to. Bawal ang kritiko sa taong ito. Bawal kang magsalita kapag itatama mo ang maling ginagawa. Sa halip na magpasalamat dahil may mga taong matatapang na ipakita kung ano ang mali at mabago niya, pinatatahimik niya ang mga ito. Binabantaan niya na kapag naging kritiko kanya, kaso ang iba balibag nito. Ngayon lang ako nakakita ng politiko na ganito. Mga small vloggers pinapatulan at pinapatos neto. Nasasaktan ka ba, Rafi Tulfo, dahil tama ang pinagsasabi nila? Ayaw mo ba na may lantad sa publiko ang kahinaan mo? Nagtatanong lang naman ako, pero bakit parang natatakot ako? Baka kasi bukas makalawa may kaso na sa harapan ko. Responsable daw si Rafi Tulfo. Yan ang sinasabi ng mga kulto nito. Tulfonatics yata ang tawag sa kanila. Dahil kung sumamba kay Rafi Tulfo, daig pa na Diyos nila. Yung kahit mali na ang idol nila, bulag-bulagan pa rin sila. Bingi-bingihan basta may kaunting ayuda. Responsable ba na masasabi ang pag-abandona sa iyong mag-ina? Baka sabihing sinisiraan ko ang idol nila. 5 buwang buntis na ang iyong unang asawa, iniwan mo at naglahong parang bula. Dahil nga sa iyong pagkawala, hiniling na nga sa korte na presyong dead ka. Pilit daw niyang hinanap ang kanyang mag-ina, lalo na nang mabalitang ikakasal na ang unika iha sa unang asawa. Hindi daw niya mahagilap. Kayo ang nagyayabang sa iyong programa na kahit sa ang sulok ng mundo kaya niyong maghagilap. Diba proud ka sa mga magagaling mong researchers, idol nila? Bakit sarili mong anak hindi mo makita? Noong nanghingi ang dati mong asawa na bumawi ka sa anak mo, hiningan ka ng suporta dahil nakita niyang kaya mo. Ano ang sabi mo? Pangingikil lang ito. Kailan pa naging pangingikil ang paghingi ng suporta sa anak na never mong nakita at nakilala simula nang nasa sinapupunan pa lang siya? Napakalaking halaga daw kasi ang hinihingi niya. Aba, mula pagkabata walang suporta, hindi ba tama lang ang halaga? Sa bangko nga mataas ang interes, pautang lang yan ah. Ang pinag-uusapan dito, pamilyang inabandona. Magkano ba ang kaya mong ibigay, Rafi Tulfo? 10,000? Gaya ng pinaparada mo sa programa mo? Binibigyan ng kaunting ayuda tapos nakatulong ka na? Aba, yung istorya ng buhay nila pinagkakitaan mo na. Alam ko magkano ang kitaan sa YouTube pa lang ng RTIA. Kaya ibubunyag ko na at makinig ka. Sa 8 minutes na video na sa umpisa at hulian lang ang ads. Sa 1 million views na yan, nasa 70 to 100,000 ang revenue yan. Yun ay kung karamihan sa mga viewers mo ay nasa Pilipinas lang. Yung viewers mo international, kaya sigurado ako mas malaki pa ang kita mo dyan. Paano pa lang kaya yung mga videos sa yung programa? Lampas-lampas ng 8 minutes ang mga yan ah. Baka sa 1 million views ng mga yan, 500,000 ang kita niyan. Baka naman sabihin nyo, speculation ko lang yan. Tignan nyo ang estimated revenue sa arawan. 21 million sa isang buwan, 700,000 ang arawan. Estimated lang yan at YouTube lang yan. Wala pang Facebook yan. By the way, ads lang yan. Paano pa ang mga endorsement at patalastas? Milyones din ang usapan dyan. Tapos sasabihin niya middle class lang sila. Pero pag nagbakasyon sa Maldives lang naman, yung mga damit niya ang mamahal niyan. Tapos sasabihin niya middle class lang sila. Kung middle class pala ang ganyan, ano ang tawag sa minimum wage earner? Hampas lupa, pobre, mahihirap at naghihikaos na. Gising bayan, pinagkakaperahan ka lang yan. Laging ginagamit ang mahihirap at pobreng mamamayan.
Ginagamit sa programa ang mga usapang kabitan, yung mga away mag-asawa, yung mga video na malalaswa at magkakapitbahay na nagsasabunutan. Paano ba naman kasi yan ang trending? Kapag trending, maraming views. Kapag maraming views, makakakita ka, ganun kasimple yan. Aaminin ko, palipas oras ko din noon ang kanyang programa. Pero simula noong gustong patanggal ang isang guro dahil sa pagdisiplina ng isang estudyante niya, doon na ako tumigil sa kapapanood sa kanya. Doon ako natauhan na mali ang kanyang ginagawa. Ngayon sa Senado ko na napapanood ito. May palipas oras ka na, may pa-comedy ka pa. Dahil nga sa fans ko dati, maalala ko lang ng kaunti. Ilang beses ang banggit niya na hindi siya papasok sa politika. Pero ano ang nagbago, naging senador ka na. Ang sabi niya para daw mas maraming matulungan dahil senador na siya. Baliktad naman yata. Dahil ang isang small vlogger na ito naghihimutok na. Ang kwento ng isang super DM na dating tagapagtanggol niya, ngayon mortal na kaaway na niya. Mantakin mo pumunta at sinadya sa Senado para ilapit ang reklamo, pero hindi man lang hinarap ni Tulfo. Ano ang sabi ng mga staff nito? Doon daw magpunta sa programa sa TV at radyo. Ano to? Yung programa mo extension ng Senado? Mantakin mo, nandun na yung tao. Kahit pa Consuelo de Bobo pinagkait nyo. Ngayon nalilito na talaga ako. Saan ba ang sumbungan ng mga Pilipino? Sa opisina nyo sa Senado o sa programa mo sa TV at radyo? Alam ko na bakit ganun. Kung diretso sa Senado, hindi mako-content ito. Kung mako-content man, hindi magiging viral ito. Kaya dapat doon ka sa programa niya pumunta. Sa TV5, magpakahirap kang pumila. Ano ba ang himutok ng quote-and-quote small vlogger na to? Panoorin natin ang ilang bahagi ng video niya na ito. Super DM pahiram ng video. Huwag mo naman akong i-copyright issue. Thank you. Sir Rafi Tulfo, manood ka! Alam ko, kilala mo ako! Ako si Super Dream! Ang tagapagtanggol mo noon, pero kaaway mo na ngayon! Wala akong pakialam kung idol kita! Ang pinaglalaban ko ay mga kababayan ko! Ang nakasarin na walibot si Rafi Tulfo! Akala ko ba kakampi ka ng mga mahihirap? Pero kakampi ka lang pala ng mga sikat! Kapag may mga sikat na lumalapit sa iyo, tatawagan mo agad! Tapos makimaritis ka! Pero ngayon na lumalapit kami sa inyo, buong masbati ang nagka-problema, pinakamalaking problema sa lahat! Hindi mo pinapansin! Hindi mo tinutulungan! Ang nakasarin na walibot si Rafi Tulfo! Ito ang tandaan mo si Rafi Tulfo! Hindi kami papayag hanggat hindi namin nalalaman kung sino ang nakinabang sa paluwagan, sino ang mga nakipag sa buhatan, at kung paano mapaamin, at kung paano mahuli. Kasi kapag nahuli itong admin, ay aamin yan, babawiin niya sa mga kakilala niya na binigyan niya, bawiin niya yung binigyan niya para makapag-refund siya. Kaya Sir Rafi Tulfo, kahit aabutan ng isang taon, babalikan kita. Pero kapag hindi mo pa rin kami tinutulungan, ako ang magiging pinakamabangis mo na kaaway dito sa battle of social media. So kailan mo kami tutulungan si Rafi Tulfo? Kapag sikat na ako, anak sa ring walibot, pumunta kami ng Senado. Kasi kilala ko ng staff ni Supremo. Ayan yung picture. Ayan, pumasok kami. Kasi hindi basta-basta makapasok sa Senado. Pagpunta namin doon, tumawag kami. Natagalan pa kami. Sinasabihan lang kami na may susunod sa inyo dyan, pero wala naman talang sumundo. So ayan, natagalan kami. Grabe, sa labas. Grabe, hintay namin sa labas. Parang natutuyo na kami, parang mga tuyo kami na pinaparawan. Grabe, wala man lang upuan sa sorry, bawal magreklamo. Basta, nirayo man na yung likod namin. Grabe sa kakahintay, grabe ang tagal namin doon. Tawag din kami na tawag. Grabe yung tinatawagan namin. Parang nag-uulang ng oo, pero inuuha. Anong tawag yan? Basta parang parang uulang ng oo sa amin, pero hindi naman nakikinig. Hindi pa rin kami nakapasok. So hanggang sa nagabi na, hapon pala. Tapos pumunta kami umaga, tapos napunan pa. Naghintay talaga kami para matulungan lang ang kababayan ko. Tapos, nung nakapasok na kami kasi sinundo na ng staff. So yun, nakapasok na kami. Harangan pa kami sa maraming nagharang-harang sa amin. Grabe napakahirap pumasok talaga. Nakakapagod pumasok sa Senado. Ilang beses kaharangin, tatawag pa ulit. O ano? Sino ang kausap dito? Sino nagpapasok dito? Sino nagpa-appointment dito? Ganyan. Tatawagan pa ulit. Yan. Kada pintuan, harangin ka na naman. O ano ang appointment mo? O, sino nagpapasok sa'yo dito? Anong pangalan? Tatawagan namin. Yan, napakahirap pumasok. So, pagpasok namin sa opisina o sa Senado, upo na naman kami. Ilang oras kami nakaupo doon. Sumakit na naman yung puwet namin. Sa kakaupo. Naghintay kami kay Sir Rafi Tulfo kasi nag-session pa daw sila. Nagmarites pa sila sa taas. Sorry, natawa ko. Tapos,